Handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. So bago po tayo mag-aral, ay magdeklara po muna tayo ng deklarasyon ng pagpapala. Handa na po ba tayo? Upo ng maayos. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen mga kapatid? Lahat ng nagdideklara niyan, marami nang ginawa ang Diyos sa kanilang buhay. It is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed. Dahil kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po mga kapatid? Ano pong ibig sabihin ng Macarius? Super blessed. Because you hear and obey the word of God. Amen po? Amen. So let's begin. Our topic, ayan na pala, is still under the series entitled, everybody, Charis. Yan. It is the gift of everyday, a gift of favor for everyday life. Part 24 na po tayo. No? So, napakahaba na kasi inihimay-himay natin yung ating pinag-aaralan. May natututunan po ba kayo? Yan. So, pwede ko namang ihagis na lang sa inyo ng buo yung lesson, pero hindi tayo papayag. Hinihimay-himay natin para lalo nating ma-digest ang salita ng Diyos. Amen po. Amen. So it's time to learn. We are still under the lesson entitled The Gift of Perfection, sapagkat isa pa rin pong pabor ng Diyos ay ang pagiging perfect natin. Amen po mga kapatid. Bagaman hindi ka perfect, pero saan tayo perfect? Sa ating born-again spirit. Therefore, a perfection that is not a reward, but a gift of favor. Amen? So, review po tayo. Ano nakaraan? Sabi rito, the Old Covenant demands perfection. Sabi ng Old Covenant, kailangan maging perfect ka, gumawa ka ng mabuti. May nakakasunod? Wala pong nakakasunod. Kaya po, napaka-imposible na tayo pong mga tao ay maging perfect, hiwalay sa ating Diyos na buhay at kay Kristo. Tama po mga kapatid? Amen. So, what is the good news? Next. The good news is, in the new covenant provides perfection. Amen mga kapatid? At dahil doon, nag-provide din siya ng sarili niyang sakripisyo o alay. Sino po yung Lamb of God na kanyang isinakripisyo? He is none other than Jesus Christ. Therefore, next, why Jesus is the perfect sacrifice. No? Bakit napaka-perfect nitong Jesus na ito? Basahin natin. Hebrews 9:12, look at this. Sabi diyan, once for all time, He, Christ, took blood into the most holy place, but not the blood of goats and calves. He took His own blood. Ibig sabihin yung dugo niya, yung buhay niya, and what happened? And with it, He secured our salvation. Kailan? Forever. Amen? Sabi po ng verse, once for all time. Wow! Ibig sabihin po nito, minsanan na lang. Sabi sa katabi, minsanan na lang. So, ibig sabihin, hindi ka na ulit magdadala ng alay kasi noon po taon-taon nilang ginagawa, paulit-ulit. Ibig sabihin, perfect na ito. At tayo po ay naging perfect forever. Bakit? Sabi diyan, He took His own blood. No? Kinuha niya ang sarili niyang dugo. Hindi dugo ng hayop, kundi dugo mismo ni Kristo. At anong nangyari? With it, He secured, sinigurado niya na ikaw at ako ay pupunta sa langit. He secured our salvation forever. Shout, Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Sige po, palapahan natin ang Diyos. Kaya may nagdala na ng alay para sa iyo at ang alay na yan ay perpekto. Walang iba kundi sino? Si Kristo. John 1:29, bakit siya perfect? The next day, John saw Jesus coming toward him and said, ano sabi ni John? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So, tingnan nyo ang kordero ng Diyos. Anong ginawa ng kordero ng Diyos? Who takes away the sin of the world. Sa Tagalog ng who takes away ay inalis. Ang Greek word ng salitang takes away ay, ano po yan? Aero or aero. No? It means to remove, no? Alisin, to raise upward, itaas, elevate,
lift up, to bear away what has been raised, or carry off. Sa Tagalog ay ano? Pasanin, palayo. So ibig sabihin ganito, yung mga kasalanan ng tao, ipinasan na ng Diyos kay Kristo at dinala niya palayo sa mga tao. Kaya anong ibig sabihin? Wala na tayong kasalanan. Maliwanag po ba na kapatid? So napakaganda ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kasi noon, tinatakpan lang yung kasalanan. Pero kay Kristo, anong ginawa? Inalis. He takes away the sin of the world. So, ang good news, kapag tumitingin ng Diyos kay Isagani, no, hindi na siya marumi, hindi na siya makasalanan, kasi ano? Inalis na ni Kristo papalayo ang ating mga kasalanan. Kaya ang nakikita na ng Lord ay ano? Ang sakripisyo na dugo ni Kristo na nag-aalis ng kasalanan ng lahat ng tao. Can you hear amen? Amen po ba? Pero pag walang dugo ni Kristo, marumi ka pa rin. Is that clear mga kapatid? Amen. So next po, the perfect sacrifice. Sino yon? Christ fulfilled the perfect requirement of the sacrificial system. Ito even if you do a research, totoo po, natupad lahat ni Kristo ang lahat ng hula patungkol po sa pagtubos niya ng ating mga kasalanan. Kasama na po dyan yung perfect na requirement bilang alay, wala siyang kasalanan, wala siyang blemishes, wala siyang dungis, no? At yung mga, di ba nung nakaraan sinabi ko, eksaktong oras, perfect timing, umaga hanggang gabi, ginawa niya rin po yon. Kaya ang totoo, si Kristo ay perfect na sacrifice, wala ka nang hahanapin pa. Can you hear amen? Amen. Now, the new covenant provides perfection and God provides His perfect sacrifice, si Jesus. Kaya, nung nag-provide siya, dalawa po ang nangyari sa atin. Perfection plus forever. No? Ibig sabihin, perfect ka na, hindi lang ngayon, kundi ano? Forever. Perfect ka palagi. Basahin natin. Tingnan nyo po Hebrews 10 verse 12 to 14. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, and from that time, waiting till his enemies are made his footstool. 14, ito po yung pinaka-key verse dyan. For by one offering, isang alay, look at what happened. He has perfected forever. Sino? Those who are being sanctified. Yung mga binanal, mga tinubos ng dugo ni Kristo na banal. Amen mga kapatid? Dahil sa isang alay, for by one offering, He perfected forever. So silipin natin ulit yung Greek word ng salitang perfected forever. The word perfected in Greek is teleio. Sabihin nga ulit natin para hindi natin makalimutan. Teleio. Very good. It means finish, to complete, to fulfill. Ito po ay nasa perfect tense nung ginamit po ang salitang ito sa Greek sentence. Kaya ano ang ibig sabihin? The action done by the actor is at rest, but the result of the action continues. Ibig sabihin, yung actor, yung gumawa, si Kristo, napako siya. Tapos na ba siyang napako? Siya ba'y naibaba na sa krus? Nailibing na ba siya? Siya ba'y nabuhay na maguli? Pero yung epekto, yung resulta ng pagtubos ng kasalanan natin continues. Amen mga kapatid? Tuloy-tuloy mula noon hanggang ngayon. At mas pinatibay pa ng salitang forever. Next, ang Greek word ng salitang forever naman ay, dalawa po yan for tsaka ever. Eis plus denikes. Pag sinabing eis or eis, towards, papunta. Saan papunta? Sa perpetual, sa continually, or forever. Di ba yung word na perpetual, sino yung nag-chess sa inyo? Chess? Pag perpetual checkmate, di ba, paulit-ulit lang yon, hindi natatapos. Tama ba? So, ibig sabihin nito, ang ating pagiging perfect ay patuloy. So, it means, nasa baba, literally, it is finished, completed, fulfilled, perpetually, continually, without ending. Wow! No? Iniligtas ka na ng Diyos forever at binigyan ka pa niya ng perfection forever. Amen po ba mga kapatid? So sabihin sa katabi, dahil kay Kristo,
Yan, sabi sa katabi, dahil kay Kristo, malinis ka na, pinatawad ka na, wala ka ng kasalanan. Kaya pwede kang maglingkod sa Diyos. Can you hear amen? Amen. Now, pag tinanong ng tao, saang bahagi ng aking pagkatao ang nilinis na, pinatawad na, at binanal na ng Diyos? Kasi pag tumingin ka sa sarili mo, madidismaya ka eh. Tama? Kasi alam mo naman na nakakagawa ka ng mali. Sino pong nakakagawa ng mali rito? Meron pa po ba? Ayan, meron pa naman, di ba? Sinong perfect na rito? Meron po ba? Wala pa naman, no? So, tingnan ulit natin yung diagram. Ayan, pinakita ko na. Sa ating soul and body, yung nasa baba, not yet perfect. Amen, mga kapatid? Bakit? Makasalanan ang katawan, makasalanan ang kaluluwa natin. Baliwanag po ba yon? The mind, emotion, and will, composed of the soul. Pero, ang spirit natin na born again, tingnan niyo po yan, it is now perfect. Yan yung sinasabi kanina ng Hebrews 10:14, na yung mga binanal ay perfect forever. Kaya nung naging born again ka, may isang bahagi sa'yo na perfect na. Ito ay walang iba kundi ang ating born again spirit. Therefore, next po, our perfection is what? Deposited in our born again spirit. Kaya anong nangyari nung na-born again ang spirit natin? Papaliwanag ko ulit. Nung na-born again ang iyong spirit, may tsansa ka na umakyat sa langit. Amen mga kapatid? Kasi sa langit, wala po nakakapasok na kasalanan diyan. Lahat po diyan ay banal. Buti na lang, banal na ang iyong spirit, ang iyong born again spirit. So you have the chance to get to heaven. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Woo! Kasi na-born again na ang ating spirit. Are you here with me, mga kapatid? Nung nakaraan din, ay ipinakita ko sa inyo ang isa pang good news. Next, the good news is, everybody, sinless perfection, sa Tagalog, hindi na nagkakasala, is not expected. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo? Pag sinabing sinless perfection, hindi ka na nagkakasala. Ang tanong, nagkakasala pa ba tayo? Oo. Kaya, imposible yan. At buti na lang, alam mismo ni Lord Jesus na hindi natin kaya na hindi magkasala. Bakit? Malakas ang hatak ng mundo. Tama? Masarap eka ang bawal, sabi ng iba. Ano pa? Malakas ang tawag ng laman habang nandito ka sa mundong ibabaw. Kaya po, ang focus natin ay hindi sinless perfection. Bakit? Madi-discourage ka. Sabi sa katabi, madi-discourage ka. Kasi maghahanap ka ng perfect church, ng perfect pastor, ng perfect na kapatiran. Wala po. Amen po ba mga kapatid? Imposible po ito. Kaya po, buti na lamang po, hindi ito expected even ni Lord Jesus. Bakit po? Tingnan nyo po ito. Kung tayo pala ay expected ni Lord na perfect, bakit pa niya itinuro ang the Lord's Prayer? Ano po ang laman ng the Lord's Prayer? Sabi diyan, and forgive us our sins, just as we have forgiven those who have sinned against us. Matthew 6:12, no? Tingnan niyo po yan. Kung alam na pala ni Lord na perfect ka na, bakit ka pa hihingi ng tawad? Di ba po mga kapatid? So, madaling salita, alam na alam ni Lord Jesus, hindi ka pa perfect. He doesn't expect you to be perfect. Hindi niya ito inaasahan. Amen po ba mga kapatid? So, ang tanong ng iba, Pastor, kailan po ba tayo pwedeng maging sinless, perfect? Kailan po kaya? Sinabi ko na rin noong nakaraan. Next po, it is during the second coming of Lord Jesus Christ. Kailan siya unang dumating? Nung siya ay pinanganak para maging tagapagligtas, manunubos. At ano yung ikalawang pagbabalik niya? Siya ay babalik bilang king or judge para tubusin at balikan ang kanyang mga niligtas. So, it is through the lesson entitled Alaso. Ibig sabihin po ng Alaso, it is the instant change in the body and it is called the glorified body. Amen po mga kapatid? Kaya pag bumalik ulit si Kristo, sa ikalawang pagbabalik niya, bibigyan niya tayo ng glorified body. Ano po yon? Katawang panglangit na kaakit-akit. Can you hear amen? Amen. Tingnan niyo po yung mangyayari diyan sa baba. The spirit, soul, and body will be completely and perfectly
like Christ. Kaya, hindi focus natin ang sinless perfection. Ano ang focus natin? Next po, itong pagtuunan natin ng pansin. In the new covenant, sinless perfection is not expected, but spiritual perfection is, ano daw? Required. No? Anong ibig sabihin po ng spiritual perfection? It is the born again spirit. Amen mga kapatid? Sabi nga natin, born again spirit. In theology, ang tawag dyan, regeneration. Binuhay ulit tayo. And it is a must. Kaya dapat, ba't sabing required? It is a must. Kailangan. Dapat itong gawin. Ang pinaka-focus nito ay tayo ma-born again in our spirit. At ito po ay iniutos mismo, ng ating Panginoong Jesus. Basahin po natin. John 3 verse 7. You should not be surprised at my saying. Huwag kang magugulat sa aking sasabihin, sabi ni Lord. Ang sabi niya, you must be born again. Tingnan niyo po yung word na must. Sabi nga natin, must. Pag sinabing must, dapat, kailangan. No? It is imperative. Hindi sinabing, you might be born again, or you may be, or will you be born again? No, hindi po. It is not an option. It is not a suggestion either. It is a command or utos. Sabi nga natin, utos. Kaya ito po ang focus natin. Bakit po? Tingnan nyo ulit next. Tingnan nyo yung picture natin. No? So, kung hindi ka magiging perfect sa iyong spirit, simple lang po. Anong mangyayari? Hindi uuwi ang iyong spirit pabalik sa langit. Yun po yung nakasulat sa Ecclesiastes 12 verse 7. Ibig sabihin po, kung hindi na born again ang spirit mo, ang bagsak mo ay walang iba kundi sa impyerno. Maliwanag po ba yung mga kapatid? Amen po ba? Kaya po, walang matatanggap na blessing, wala pong pabor na matatanggap ang tao, not unless you are spiritually perfect. It is required. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. So, nung nakaraan, pinakita ko rin po sa inyo yung picture ng sinless perfection versus spiritual perfection. Ang goal natin ay ano? Ang goal natin, sinless perfection o spiritual perfection? Spiritual perfection or born again spirit. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Kasi yung sinless perfection, hindi ka papasa diyan. Lagi kang magkakasala. Amen po? In your body, in your soul, imposible na tayo po ay maging perfect. Kasi nagagalit pa tayo. Tama ba mga kapatid? Nagagalit pa po ba kayo? Tinatamad ba kayo minsan magsimba? Tinatamad ba kayo magsulat? Mag-pray? O magbasa ng Bible? So, you are not perfect in your body and in your soul. Pero in our spirit, ayan we can become spiritually perfect or spiritual perfection. And tingnan nyo po pag yung spirit mo ay naging spiritually perfect, ito ay mauuwi saan? Sa sinless perfection. Either dumating na ang Diyos o ikaw ang umuwi sa langit. Maliwanag po ba yan? Amen po ba? Kasi pag nasa langit ka na, hindi ka na magkakasala. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Amen. Kasi baka may magtuturo na, Christian ka na, bakit nagkakasala ka pa rin? Alam mo lang isasagot. Kaya ako nagkakasala kasi hindi ko kayang i-achieve ang sinless perfection. Only spiritual perfection in my born again spirit. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So, next, paano natin ito ma-achieve? The perfection in Christ will be achieved when you are, pakipindot, you are in union with Christ. No? Kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ibig sabihin po nun, ma-achieve mo na ang pagiging perfect mo. Bakit po kaya? Sabihin nyo sa akin, bakit? Bakit po? Sapagkat, next po, tingnan nyo, because Jesus alone is the only perfect human being. Apart from Jesus, you are not perfect. Amen po ba mga kapatid? Hiwalay kay Kristo, hindi ka perfect. Tama po ba mga kapatid? Amen. So, iwan na po natin ang lesson na yan and let's move on to another good news. Gusto niyo po ba ng good news? Yan, tingnan niyo po ito. Sabi rito,
The old covenant requires perfect obedience. Dapat sumunod ka 100% in the old covenant. Look at this. The good news. The new covenant provides perfect obedience. Wow, no? Sa new covenant naman, o bagong kasunduan na binigay ng Diyos, siya na mismo rin ang nagbigay ng perfect 100% na pagsunod. Ang tanong ay ito, kung wala si Jesus, kung wala si Kristo, kaya ba nating maging perfectly obedient sa Lord? Pag sinabi ni Lord na magsisimba ka, buong January hanggang December, sigurado ka bang papalya ka o hindi? Papalya tayo o hindi? Sinong nagsabing hindi? Mababantayan natin. Papalya tayo o hindi? Papalya, malamang. Tama po mga kapatid? Kasi marami tayong mga pagdaraanan ng mga okasyon, mga sitwasyon, mga kalagayan natin, mga pakiramdam. Kaya 100% papalya tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen na kapatid? So bad news yun. Pero ang good news ay ito. In the new covenant, God provides perfect obedience. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Sapagkat alam natin ang lesson na or ang katagang obedience brings what? Blessing. Tama po ba? Ang pagsunod ay may kasunod na pagpapala. Tama po ba? Amen po. Sinong gusto sa inyo ng blessing? Taas ang kamay. Ay yung iba, ayaw nyo? Sumpa. Sinong gusto? Sinong gusto ng blessing? Taas ang kamay. Yan, pumalakpak na rin sa Diyos na buhay. Ano ang susi? Obedience or pagsunod. So, simple lang paliwanag niya na pag nakasunod tayo, may blessing. Tama mga kapatid? Pero pag hindi ka nakasunod, wala kang blessing. Ganyan ang lumang kasunduan or old covenant. Kaya, mas maganda ngayon ang new covenant kasi ang sumusunod na ay hindi ikaw, kundi si Kristo na nasa iyo. Amen? Amen po? Bakit? Laging pumapalya ang tao. Kaya pag pumalya tayo sa Diyos, hindi tayo tatanggap ng blessing. Sabi ni Santiago, James chapter 2 verse 10. Everybody, whoever breaks one command or old covenant is what? Guilty of breaking them all. Sa Tagalog, ang sino man na makabali ng isang utos mula sa lahat ng utos, ay nabali niya na rin ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Sabi sa God's Word, if someone obeys all of God's law except one, nasunod niya lahat, pero yung isa hindi niya nasunod, ano sabi? That person is guilty. Sabi nga natin, guilty of breaking, ano daw? Yung isa lang ba na yun? Hindi. All of them. Amen po ba? Maliwanag po ba yun mga kapatid? Kaya kung ang binigay ng Diyos sa 10 utos, nasunod mo yung siyam, yung pang-10 hindi mo nasunod, bagsak ka pa rin. Maliwanag po ba yun? Kasi ang gusto ng Diyos ay perfect obedience. At natutunan na natin sa part 9 na wala ni isang tao man magpahanggang ngayon ang nakakasunod sa batas ng Diyos 100%. Bakit? Tingnan niyo po ulit ito. Papakita ko sa inyo. Under the old covenant, anong nangyari? Even under the old covenant or the law, even the best fail. Sino ba yung mga best na tinutukoy dyan? Si Adam, si Noah, si Abraham, si Moses, si King David. Lahat sila bumabagsak sa panuntunan at utos ng Diyos. Can you amen? Amen po ba? Pero ang good news, gaya ng perfect sacrifice, may nagbigay na. Sabihin sa katabi, may nagbigay na. May gumawa na, may sumunod na ng utos, ng lahat ng utos ng Diyos para sa iyo. Wow! Is that a good news? Amen mga kapatid? Halimbawa, ikaw ay pinaguhugas, pinagluluto, pinagsasaing, pinaglalampaso, pero pag uwi mo ng bahay, sabi na, wala ka nang gagawin. Bakit? May gumawa na. Amen mga kapatid? Is that a good news? Yes. No? Sabi ng iba, talaga, pastor, lahat ay ginawa na. No? Ilang batas ba ang ginawa ng tao na yan para sa akin? Ano bang tinutukoy dito? 10 commandments lang ba? 10 commandments lang po ba? Sa mga advance sa Bible, hindi lamang po 10 ang utos ng Diyos. Ano po ang tinutukoy ng Diyos? Next,
Ang Diyos ay tumutukoy sa 613 mitzvots. Pag sinabing mitzvots, commandments. No? Hindi lang pala 10. Look at that. Doon nga sa 10, bumabagsak ka pa eh. Diba? How much more dito sa 613? May chance bang makasunod tayo? May chance po ba? Parang wala. Ang tao ay bumabagsak sa 10 utos ng Diyos, ginawa pang 613. Ayan na. Nagapak na ang tao sa lupa. Hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Can I hear amen? So, sino ang tumupad ng lahat ng 613 na mitzvots or commandments na ito? Sino nga po ba? Matthew 5:17. Everybody. Christ fulfills the law. 17. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. Look at that. Sino yun? Jesus Christ did not come to destroy, but to fulfill. No? Dumating si Kristo, hindi para wasakin ang batas o ang 10 utos o ang 613 na mga utos ng Diyos, but to fulfill it. Itong nakita nyo po kanina, yung 613, hinati po yan sa dapat gawin at sa hindi dapat gawin. 248 po na dapat gagawin at 365 naman sa mga hindi dapat gagawin. Madaling tandaan, 365, yun yung buwan ng araw-araw natin sa buong taon. So sabi doon, 365, wala kang dapat hindi mo ito gagawin. Do not. No? Pero yung natitira po, 248, ay dapat gawin. Amen po ba mga kapatid? At sino pong tumupad ng 613? Sino pong tumupad? Si Lord Jesus Christ. Palapakan naman natin ang ating Diyos na buhay. Pakipindot po. Yan. Hindi pa lumalabas yung, yan. So yan yung pinapakita ko kanina. Romans 8:3-4. Look at this. The law of Moses could not save us. Kahit sundin mo ang 10 utos, hindi ka maliligtas kasi hindi mo kayang sundin. Because of our sinful nature. But God put into effect a different plan to save us. Ano po yung plano na yon? He sent His own Son, Jesus Christ, in human body like ours, except that ours are sinful. God destroys sin's control over us by giving His Son as what? As a sacrifice for our sin. So, ang verse na ito nagpapakita, hindi mo kayang sundin ang batas, ang law, ang old covenant o kasunduan. Kaya, si Lord na ang nag-isip. Siya na ang nag-adjust para sa tao. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba? Ganito ang sabi, parang ganito. Sabi ni God, o sige tao, nag-try ka, tinodo mo na, ginawa mo, sinunod mo ang mga utos ko, pero hindi mo kaya eh. Tama? Kaya lagi kang bagsak, lagi kang kinakapos. Romans 3:23. Balik ka sa dating gawi. Kaya ang sabi ng verse kanina, sabi dyan, God put into effect a different plan to save us. Nag-isip siya ng bagong plano. Ano yung plano na yon? He sent His own Son, Jesus Christ. In short, si Kristo na ang gagawa. Si Kristo na ang susunod para sa iyo. Kaya siya ipinadala. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Amen po. Kaya tao, sabi ng Diyos, tao, ang anak ko na ang gagawa. Ang anak ko na ang bahala sa iyo. Consider it done. Can you hear? Amen? Amen po ba? At nagawa po ba ni Kristo ang lahat? Yes, because in Jesus, we are perfectly complete. Shout amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So anong naging bunga o resulta? Verse 4, Romans 8:4. He did this so that, look at that, tingnan nyo, the requirement of the law would be fully accomplished for us. Word for word po yan ha. So ginawa niya ang pagbibigay ng kanyang anak so that the requirement of the law would be fully accomplished for us who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Yung pong tinutukoy dito na the requirement of the law, it is the righteousness of the law or ang katuwiran ng batas. Kaya ibig sabihin po, kung natupad na ni Kristo ang lahat ng batas, yung 613 na batas na yon, you are now perfect
and you are righteous sa harap ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Maliwanag po ba na kapatid? Amen. So, the 1 million question is this. Ayan na. What is the benefit of being perfect in Christ? Pastor, ano po bang pakinabang na tayo po ay righteous, tayo po ay perfect, matuwid sa harap ng ating Diyos na buhay? So, magandang tanong po ito. Tama ba mga kapatid? Magandang tanong po ba? Yes. Bakit? Kasi may isip natin, bakit pa ako magpapaka-perfect kung wala naman palang pakinabang? Mapapagod lang ako. Kasi sabi nga ni Pastor, hindi naman ako magiging perfect kahit anong gawin ko sa sarili ko. Amen po mga kapatid? Pero ano nga bang pakinabang kung sisikapin natin na tayo po ay maging perfect sa ating buhay? So tingnan niyo po ulit ito. Next. Ang answer natin is, everybody, under the new covenant, sa lahat na nakakita, in Christ, I am perfectly obedient. Therefore, God is righteously obligated to bless me. Wow! Ang ganda nito. Dahil kay Kristo, ako'y naging perfect na sa pagsunod, kaya ang Diyos ay matuwid na ako'y obligadong pagpalain. Wow! Is that good? Amen po ba? Na makikita mo dahil kay Kristo, lagi kang pinagpapala ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. So that is one of the benefit. James 1:17. Bakit? Sabi, every good gift and every perfect present comes from heaven. It comes down from God. No? Lahat daw ng mga magagandang regalo, magagandang bagay, ay galing po sa ating Diyos sa langit. Maliwanag po ba yun, kapatid? At lahat ng yon ay pag binigay sa iyo, kompleto and of highest quality. Hindi ka kailanman magsisisi. Kaya po, in the new covenant, God is righteously obligated to bless me. No? Sino po sa inyong gusto ng blessing? Taas ang kamay. Sinong gusto ng favor ng Diyos? No? Dahil kay Kristo, obligado na ang Diyos na pagpalain ka. Bakit? Kasi anak ka na ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now that you are born again in your spirit. Amen po ba mga kapatid? So you don't beg for blessing. Hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka namamalimos sa pagpapala. You just ask. You just claim it. You just declare it for what is rightfully yours as sons and daughters of God. Amen po ba mga kapatid? Malaki po bang pagkakaiba na ikaw ay anak at sa hindi ka anak? Meron po bang pagkakaiba? Example, nung nakaraan sinabi ko na to is anak na totoo versus street children. No? Pag ang isang anak mo ay pupunta sa iyo at kumuha ng pera sa wallet, papayagan mo ba? Papayagan mo po ba? Anak mo ha? Amen. Amen po? Minsan pa nga, kahit hihingi sa iyo ang anak mo, hawak niya na yung pera eh. Diba? Naipahingi 100 ha? O sige, kumuha ka na. Nakakuha na ako. Diba? Akala mo may pinatago eh. Minsan galit pa. Kasi anak. Maliwanag po ba ng kapatid? Pero halimbawa, mayroong isang street children dyan at pumasok sa bahay nyo at nagbubukas ng wallet mo. Papayagan mo ba? Siyempre hindi. Bakit? Kasi hindi mo siya anak. Amen mga kapatid? Maraming pribilehiyo ang mga anak ng Diyos pagdating sa pagpapala. Amen mga kapatid? At pasalamat tayo sapagkat anak tayo ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me mga kapatid? Amen. Tingnan niyo po ang nangyari. 2 Corinthians 1:20. The yes to all of God's promises is in, kanino? Is in Jesus Christ. Ang yes sa lahat ng mga pangako ng Diyos ay nakay Kristo. And through Christ, we say yes, amen, to the glory of God. Amen po? Ang Diyos ba'y nangako na ikaw ay makakatapos ng pag-aaral? Meron kang magandang kinabukasan? Ikaw ay magaling na? Ikaw ay yayaman? Nangako bang Diyos doon? Amen? Ang Diyos ba'y nangako na ikaw ay sasaya sa iyong buhay? Yes. And all these are yes. Kanino? In Jesus Christ. Kaya kung gusto mong maangkin ang mga pangako na yan ng Diyos, hihingin mo ito kanino?
sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Shout amen. Kaya sige, palapakan natin ang Diyos. Kaya di ba may kanta na, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Amen mga kapatid? Kasi inaangkin mo na ang lahat ng pagpapala para sa iyo na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen po ba? Amen. Sabi pa ng Matthew 7:5, natupad na lahat ni Kristo ang lahat ng utos at batas ng Diyos. Bakit niya sinunod? Para ikaw at ako ay makatanggap ng pabor ng Diyos. Matthew 17:5, while he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, "This is my son." Sino yung tinutukoy? Jesus, whom I love. Ang nagsasalita nito, ang Ama sa langit. Sabi niya, "This is my son, Jesus, whom I love." Mahal na mahal ko yan. And with him, I am well pleased. Tuwang-tuwa ako sa anak ko na yan. Listen to him. Makinig kayo sa kanya. Amen mga kapatid? So, in this verse, it is undeniable, unquestionable, it is very obvious. Natutuwa ang Ama. Kanino? Kanino? Kay Jesus Christ. So, kung ang Ama ay natutuwa kay Jesus Christ at si Jesus Christ ay nasa iyo, ano mangyayari? Natutuwa na rin ang Ama sa iyo. Amen mga kapatid? Amen po ba? At alam mo naman, pag natutuwa ang iyong magulang sa isang anak, ano nangyayari? Blessing, pabor ang ibinibigay mo sa iyong anak. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Tama po ba mga kapatid? Kayo po ba ganyan kayo sa mga anak nyo? Hindi sinasabi na magkaroon kayo ng paborito sa inyong mga anak, ha? Tama ba mga kapatid? Pero tingnan nyo ito. Pag may anak kayo na masipag, meron ba? Anak na masipag. Mabait. Laging naglilinis, laging nagpapasaya ng magulang, hindi sakit sa ulo, no? Siya yung madalas na nakakatanggap ng pabor at blessing. Tama ba mga kapatid? Hindi dahil paborito mo siya, kasi ba't mo siya binibigyan ng blessing? Natutuwa ka sa kanya. Maliwanag po ba yun? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Pero pag ang anak mo'y pasaway, tamad, layas ng layas, anong natatanggap niya? Sermon, palo, disiplina, no? Parang wala kang amor, mabigat ang loob mo na magbigay. May 10 ka ba dyan? Ito, piso. Piso na lang binigay. Tama mga kapatid? Kasi yung hindi ka natutuwa sa anak mo na yun. Nakaka-relate po ba kayo? Pero itong maganda. Kung ang Ama ay natutuwa kay Kristo at si Kristo ay nasa iyo, brothers and sisters, natutuwa na rin ang Diyos sa ating mga tao. Shout amen. Sapagkat anak ka na ng Diyos. Shout amen. Amen. E ano ngayon kung natutuwa si God kay Lord? Ibig sabihin po nun, ikaw ay pagpapalain din ng Diyos. Amen po mga kapatid. Sabi pa ng 1 Corinthians 6:17, tinan nyo po, but whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. No? Sino man ang nakipag-isa sa Panginoon, siya ay ano daw? Isa na sa kanyang espiritu. Anong espiritu yon? Pakipindot. In your born again spirit. Sabi nga natin, united. No? Ang Greek word ng salitang united, alam nyo na yan eh. It means kulao. Sabi nga natin, kulao. Yan. It means to glue together, to cement, to join or fasten firm together. Pagdikitin ng sobrang higpit. Literally, it means glued, joined, or fastened firmly together with Christ in our born-again spirit. Kaya pag sinabing nakipag-isa ka na kay Kristo, ang nakipag-isa sa iyo, hindi ang katawan, hindi ang kaluluwa, kundi ang iyong born-again spirit. Can you hear amen? Amen po ba? O sabi ng iba, ano ngayon kung kaisa mo na si Kristo? No? Ibig sabihin po niyan, dahil kaisa mo na si Kristo, natutuwa ang Ama kay Kristo, kaya natutuwa na rin ang Ama sa iyo. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? So kapag humiling si Jesus sa Ama, ipagkakalob niya ito. Why? It is His righteous obligation to bless Jesus Christ. At kung si Kristo ay nasa iyo,
it is also God's righteous obligation na pagpalain din ang kanyang mga anak. Can you hear amen? Amen po? So, basahin natin ito. Next po, sa lahat ng nakakita. Since I am united in Christ, kayo po ba'y kaisa na ni Kristo? Ayan. Anong sabi? God is under righteous obligation to bless me. Otherwise, sa ibang banda, that would be unrighteous, unjust, and unfair to His Son. Sa Tagalog, ang Diyos ay obligadong pagpalain ka dahil kay Kristo. Pero pag hindi niya ginawang pagpalain ka, ito po ay unfair. Kanino? Sa kanyang anak na si Jesus. Tama po ba mga kapatid? Bakit? Kasi sinunod na lahat ni Kristo ang utos. Amen po ba? Sinunod na niya ang lahat ng dapat natin gawin para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? So take note, sabi diyan, God is under righteous obligation. Sabi nga natin, righteous obligation. So, ibig sabihin, ang pagpapala mo is based on God's own timing. Hindi sa timing mo. Kasi minsan may hinihingi ka, hindi pa naman binigay ng Diyos. Akala ko ba, Lord, ibibigay mo lahat ng hinihiling ko? Hindi po ganon. Amen po ba mga kapatid? Ibibigay ito ng Diyos in an unexpected times or in unexpected ways. Ibibigay niya ito sa panahon na hindi mo inaasahan. Can I hear amen? Amen. However, sabi diyan, next po, for God not to bless you, He has to apologize to His Son, Jesus. No? Kung hindi ka pagpapalain ng Diyos dahil kay Kristo, dapat mag-apologize ang Ama. Kanino? Sa kanyang anak na si Jesus. Amen po mga kapatid? Bakit? Kasi si Jesus, sinunod niya na ang lahat ng utos 100%. Kaya marapat lang ba na pagpalain si Jesus? Yes. At marapat lang ba na pagpalain din ang lahat ng tumanggap kay Jesus? Amen. Kaya dapat, kung si Jesus ay nasa atin, God is obligated to bless us in Jesus. Shout amen. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Pinagpala ka na dahil kay Jesus Christ. Alisin mo si Jesus sa iyong buhay, wala kang matatanggap na pagpapala. Are you still with me? Amen. But after all, it is not just about obedience. Hindi lahat patungkol sa pagsunod. Yes. Kasi, di ba totoo naman, ang tao po ba ay marunong sumunod? Marunong po ba tayong sumunod, mga tao? Yes. Yun nga lang, hindi 100%. Tama? Yung iba naman po, hindi consistent. So, hindi pagsunod ang gusto ng Diyos. It is all about love. Sabi nga natin, love. Bakit? Tingnan nyo po, alam natin to, di ba? Obedience is better than sacrifice. Tama po ba, kapatid? Pero, yes, if you obey God, bibigyan ka niya ng pagpapala. Pero itong dalawa po yan eh. Bakit ka sumusunod sa Diyos? Una, baka kasi kailangan mo siya, kaya ka sumusunod. Parang sa magulang mo. Tama mga kapatid? Or, sumusunod ka kasi takot ka na maparusahan. Tama ba mga kapatid? Pero, hindi mo sila sinusunod dahil mahal mo sila. Do you get that mga kapatid? Parang sa Diyos din ganito. Nag-aalay ka nga, nagbibigay ka sa offering, nagsisimba ka, umaawit ka sa Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, pero wala ang puso mo. So anong ibig sabihin nun? Hindi talaga tungkol sa pagsunod. Ito ay tungkol sa pagmamahal natin sa Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Isaiah 29 verse 13. The Lord said, "These people claim to worship me, but their words are meaningless." Sabi, Lord, mahal kita. Lord, hallelujah, praise the Lord. Meaningless, bulaklak lang ng bibig. And their hearts are somewhere else. Narito nga't nakaupo, pero ang puso naman niya, naisara ko ba yung bahay? Yung sasakyan ko kaya naisara ko din. Yung mga ipon ko kaya naitago ko mabuti. Yung sinampay ko ba naipasok ko? So ano nangyari? Yung puso niya ngayon ay nagwa-wander somewhere else. Amen na kapatid?
Their religion is nothing but human rules and tradition. Oo, simba ka ng linggo, uwi ka na, balik ka ng Wednesday. Simba ka ulit ng linggo, uwi ka na, balik ka ng Wednesday. It is just a rules and tradition which they have simply memorized. Kasi yan ang ginagawa nila eh. Kaya yun din ang aking ginagawa. Amen po ba mga kapatid? So, ang pagsamba nila ay mula sa labi, wala sa puso. Are you with me mga kapatid? Kaya po, ang napakagandang interpretation ni Lord sa batas ay love. Sabihin nga natin, love. Ano po yung ginawa ng Panginoong Yesus doon sa 613 na utos or mitzvots? Tingnan niyo po ulit. Ang 613 na utos ay ginawa na lang, pakipindot, charan, ginawang, eto na, dalawa na lang. Ano po yung dalawa na yon? Everybody, sa mga nakakaalam. Ano yung dalawa na yon? Love God and love other people. Amen mga kapatid? Dalawa na lang. 613, imagine. Ang dami. Pero ginawa na lang dalawa. Ano yon? Love God and love people. Now, ang tanong ay ito. Next po. Do you love Jesus? Mahal niyo po ba si Jesus? Totoo po ba yan? Last verse, John 14:15. Sabi rito, sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my commandments. Again, if you love Jesus, you will obey His commandments. Amen po? Kapag mahal mo si Lord, imposible na hindi kanya pagpapalain. Bakit? Kasi ikaw na mismo ang susunod sa kanyang mga utos. Amen mga kapatid? Ang pagpapala ang hahabol sa iyo. Amen mga kapatid? Kahit hindi ka nga mag-withdraw ng maraming pagpapala. Psalms 23, sabi, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Amen mga kapatid? At mararanasan mo ang goodness niya in verse 6. Not just good things, magandang bahay, magandang sasakyan, magandang pagkain, magandang tirahan, magagandang gamit, cellphone, good people around you. Hindi lang yon. Ang mararanasan mo ay goodness habang ikaw ay nabubuhay. Gusto niyo po ba yun mga kapatid? Na lahat ng tao ay mabait sa iyo? Amen mga kapatid? At lahat ng iyong ginagawa ay puro magaganda. Are you with me mga kapatid? So in conclusion, in obeying the command of God, we should not lean on our own obedience. But rather, we should always rely on Christ's obedience. Maliwanag po mga kapatid? Huwag kang mag-rely sa sarili mong pagsunod. Babagsak ka. Dapat mag-rely tayo sa pagsunod natin sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? So we can always claim and withdraw a perfect and guaranteed super blessing with our Lord Jesus Christ. So tingnan nyo po ito. For 2 Corinthians 1:20 again, the yes to all of God's promises is in Christ. And through Christ we say, yes, amen, to the glory of God. Kanino lahat nakaangkas ang mga pangako ng Diyos? Kanino? Kay Jesus. Kaya kung gusto mo ng promises, ng pagpapala ng Diyos, i-claim mo na ito, i-withdraw mo na ito, gamit ang iyong born again spirit. Can you hear amen? Sabi ni pastor, super blessed na ako. Sabi ni pastor, pinagpala na ang buhay ko. Pero parang hindi eh. Parang pakiramdam ko, the same as usual pa rin ang buhay ko. Gaya pa rin ng dati. Tama ba mga kapatid? Alam niyo po ang problema? Hindi kayo marunong mag-withdraw. Sino sa inyo ang nakapag-withdraw sa ATM? Taas ang kamay. Yan. Sabi dyan, learn to withdraw your blessings in your born-again spirit. No? How? Paano? You should walk by faith. Spirit mo, lumakad ka sa pananampalataya. You need to renew your mind. Baguhin mo ang kaisipan mo. Huwag mong isiping mahirap ka. Isipin mo, pinagpala ka na ng Diyos. Makakatapos ka ng pag-aaral. Magaling ka na. At ikaw ay may magandang buhay. Shout amen. Baguhin ang isip. What else? Ang katawan mo ay lagi mong ideklara sa iyong sarili. Never wonder. Si Pastor Gani, magsasampung taon na, lagi kong isisigaw, in Jesus, I am super blessed, I am Macarius. Amen mga kapatid?
Kasi sinasanay mo ang iyong katawan na ideklara na ikaw nga ay tunay ng pinagpala ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Now, sino sa inyo ang handang mag-withdraw na sa kanyang born again spirit? Taas ang kamay. Meron ba rito? Taas nga yung mga na-born again na. Yan, mag-withdraw tayo. Sabi sa katabi, mag-withdraw tayo. Yan. Ang ating account number ay ano? Ay ano? ROM832/1COR120. No? Ano po yung ibig sabihin niyan? Ito po yun. Next po, pakipindot. Romans 8:32. Tingnan niyo po ha. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ibinigay niya para sa kanino? Para sa ating lahat. Tingnan niyo, pag-isipan niyo. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Amen, mga kapatid? May hinihiling ka ba sa Diyos? Hindi ba kayang ibigay ng Diyos yan? Kaya niyang ibigay. Bakit? Naibigay niya na ang kaisa-isa niyang anak. Amen po, mga kapatid? Binigay na ng Diyos ang pinakamahalaga sa langit. Walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Kaya kayang-kaya niyang ibigay ang pagpapala na hinihingi mo at wini-withdraw mo. Kaya amen? Kaso ayaw lumabas, pastor. Idugtong mo 2 Corinthians 1:20. Ano yung sabi ng 2 Corinthians 1:20? The yes to all of God's promises is in Christ. And through Christ, we say yes or amen to the glory of God. Napaparangalan ng Diyos kapag kiniklaim mo ang lahat ng pagpapala at pangako ng Diyos dahil kay Kristo sa iyong buhay. Can you amen? Amen po ba? And if you do this, sinabi mo, Lord, Romans 8:32, kaya mong ibigay ang lahat. 2 Corinthians 1:20, yes and amen na kay Jesus ito. I claim it in Jesus' name. Ako ay mayaman na. Can you amen? At ito ay ibibigay sa atin ng Diyos na buhay. Because God is obligated righteously to bless you as sons and daughters of God. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Nakuha niyo po ba yung lesson? Amen. So next week, sagutin natin ang tanong na ito. Why should God bless you? Dapat ka bang pagpalain ng Diyos? On what grounds is God obligated to bless you and why? Amen. So sagutin po natin yan next week. So what is our Macarius Challenge? Tayo po tayong lahat. Everybody? Christ made me perfect, so God will surely bless me. Isa pa nga po at malakas. Christ made me perfect, so God will surely bless me. Do you believe this? Ikaw ba ay handa nang tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos? Yes. Sapagkat tayo po ay ginawa ng perfect ng ating Panginoon. Ang kanyang pagsunod ang naging susi para ikaw at ako ay pagpalain niya. Amen, mga kapatid? Because obedience brings blessing. Brothers and sisters, let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat ang gabing ito ay puno ng pagpapala para sa iyong mga anak. At ang simpleng mensaheng nais mong ipaabot sa amin, ang Diyos ay pagpapalain kami, ano man ang mangyari, dahil si Kristo na ang nagbigay ng pagpapalang ito para sa amin. And Lord, ang Ama ay natutuwa kay Jesus. Kaya naman, Lord, ano man ang hilingin namin sa pangalan ni Jesus, kami nananampalataya in God's perfect timing. You will give all these promises, all these blessings in unexpected ways and times. Panginoon, salamat po sapagkat ang araw na ito ay pinagkaloob mo sa amin upang ang aming born again spirit ay maging kagamit-gamit. That we will always withdraw from our born-again spirit. Ang lahat ng perfection, ang lahat ng obedience ay nakadeposito sa born-again spirit namin. Kaya naman, Lord, kung kami tatawag sa iyo ng Ama, pakikinggan mo kami dahil kay Kristo. Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Laging naghahanap ng maraming pagpapala, ng iyong pabor, ng iyong biyaya. Lord, huwag mo po silang bibiguin sa kanilang pagtawag sa iyo, Panginoon.
Because in Jesus Christ, God will surely bless us. Panginoon, salamat po sapagkat sa gabing ito ay patuloy na inimpress mo sa aming mga puso't isipan, maging sa aming spirito, na kung hiwalay kami kay Jesus, wala kaming matatanggap na pagpapala. And Lord, thank you so much for tonight. All the promises of God are yes in Christ. And thank you for making us your sons and daughters sapagkat si Kristo na ay nasa amin. Maingat po namin binabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Christ made me perfect, so God will surely bless me. Do you believe that? Amen. Pagpapalain ka ng Diyos kasi si Kristo na ang sumunod para sa iyong pagpapala. To God be all the glory. Palapakan po natin ating Diyos na buhay. Are you blessed? Super. Kung tayo po ay na-bless, tayo po ay dumako sa ating pagbibigay sa ating Panginoon.